Para po sa ating scripture reading ngayong umaga, nais ko pong buksan natin ang ating pong mga Bibles sa aklat po ni Jude chapter 4, verses 1 hanggang sa uh, 6 na talata. Ay ganito po ang mababasa natin mula sa salita ng Panginoon. Nagalit si Jonah dahil sa pagkahabag ng Diyos. Ngunit dahil dito, nalungkot si Jonah at siya'y nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. Kaya't siya nanalangin, Yahweh, hindi ba bago pa ako pumunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo. At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsus. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas sa pag-ibig. Alam kong lagi kang handang magpatawad. Mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Sagot ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Jonah? Pagkasabi nito, lumakad si Jonah pumunta sa silangan. At naupo, gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa ating pong puso. Tayo po ay sumandaling dalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po muli sa panibagong buhay, kalakasan na idinagdag mo sa umagang ito sa bawat isa, at lalo't higit Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita, sapagkat sa katangian na nakikita namin sa buhay ni Jonah, ay may mga bagay na nagpapatatag ng aming pananampalataya, pero may mga bagay naman, Panginoon, na hindi namin dapat tularan. Sa araling ito, aming pong dalangin, nawa, bigyan kami malawak na pangunawa. At higit sa lahat, bigyan kami ng karunungan upang maisa pamuhay namin ang mga bagay na nais mong gawin namin tungo sa ikalalago ng aming pananampalataya. Puspusin po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming pong pagpapatuloy. Ikaw ang siyang ngunat gumabay sapagkat ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Matatandaan po natin na pinag-aaralan natin yung katotohanan na nalantad sa buhay ni Jonah. At napansin natin kahapon, sabi nga niya, anong pangalan nito? Nakita natin kahapon na nandoon yung pagka-rebelde niya, pagiging rebelde niya. Yan. At nakita natin na tinawag siya ng Panginoon, tinanggap niya yung tawag, pero he rejected kasi matigas yung kanyang ulo. He resisted God's discipline, and also he relented only that it was enemy. Now, and sabi niya, and Jonah reluctantly completed the call. At dito po makita natin kahapon na the true revelations of Jonah's heart at yung kanyang sarili. At makita natin, sabi nga doon sa kanyang puso, nakikita yung pagka-rebelde. Nandoon makikita mo yung pagsansala niya sa Panginoon. Sabi niya po dito, sinabi ko na nga ba, Panginoon? Kaya po siya yung nag-walk out Tawag na nag-walk out. Nagmukmuk siya doon sa parteng silangan ng bayan. At tinitignan niya, pinagmamasdan kung anong mangyayari. Doon ay makikita mo makikita mo yung katangian ng isang tao na pagiging makasarili. Sabi niya dito, ngunit dahil dito nalungkot si Jonah at siya ay nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos. Grabe, no? Gusto niya siya lang. Diba? Mga minamahal, hindi po tayo dapat na maging madamot lalo na sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Sabi ni Jonah, hindi ba sinabi ko na ito sa iyo, Panginoon? Na alam ko mangyayari na yung inaasahan ko sapagkat ikaw yung Diyos na mapagpatawad.
Kaya nga pa sabi niya dito, kaya't siya nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago, sabi niya, bago ako pumunta dito, ay sinabi kong ganito ang gagawin ninyo. At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ang Diyos na mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit, at wagas ang pag-ibig. Alam kong handa kayong mapagpatawad. Sabi ni Jonah, Panginoon, mabuti pa mamatay na lang ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Kita niyo yung, minsan ganyan po Ang tao, kapag hindi napagbigyan yung kanyang gusto, lumalabas yung kanyang, yung kanyang makasarili. At lumalabas din po yung kanyang kababawan. Di ba? Ibig sabihin ng kababawan, yung pong makikita mo yung yung tunay na ugali niya dito. Nabanggit ko kahapon, sabi nga, minsan tama man siya yung kasabihan ng mga matatanda Makikita, may tatago mo ang inaral pero hindi mo may tatago ang natural. At dito mabuti sabi niya, mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Sabi na, ba't ka nagbumukmuk? Diba? Bakit kung ilalagay natin sa kalalagayan, bakit tayo magbumukmuk kung mayroon pong nangaligtas? Ito po yung isa din. Na pagpapahayag ng isang tao na makasarili at sa kanyang kababawan nalalantad yung kanyang pagkatao. Pagka may pinagpapala ng iba, yung pang nananagana sa buhay. Ay kinaiinggitan. At pinag-iisipan minsan ang hindi maganda. Sabi niya, saan kaya kumuha niyan? O bakit nagkaganyan ang buhay nila? Napapansin po ninyo, hindi tayo nagagalak para sa kanila. O maaaring hindi tayo nagagalak para sa kanila. Alam po ninyo, ang tamang maging kaugalian dito, kapatid, ay pong pag nakita mo pinagpapala o sila po yung gumaganda ang buhay, lumalago ang kanilang kabuhayan, dapat pasalamat tayo sa Panginoon. Minsan sa kamag-anak natin, yung nandiyan yung kompetisyon, pagkukumpara ng ating pong buhay. Dapat po maging masaya tayo sa ating pong buhay kung ano man ang nasa sa atin ngayon. Sapagkat dito makikita ang tanging o ang natatanging kaugalian o yung katotohanan na nasa loob ng ating pong puso. Higit sa lahat, iyaon pong pagpapahayag ng salita ng Panginoon, pagbabahagi nito, ang siyang isa sa pinakamahalaga na dapat nating gampanan. If we are preoccupied with the time that we are doing God's mission, then hindi natin mapapansin kung ano yung nasa paligid. Kundi ang nakikita po natin ay yaong pong magiging bunga ng ating pong pagpapahayag ng salita. Nakita mo si Jonah? Nung siya po'y nangaral at sinabihan niya ang mga tiga-Nineveh na paparusahan sila ng Diyos. At ang mga tiga-Nineveh ay nagsisi at nanumbalik sa paanan ng Diyos at humingi ng kapatawaran. At sila'y pinatawad ng Diyos sapagkat nalalaman ni Jonah. Alam niya. Napatatawaran sila ng Panginoon. Alam niya na ang Diyos ay mayaman sa awa. Ang Diyos ay mayaman sa pag-ibig. Kaya sa ulit-ulitin man na ang tao, lalo na ang kanyang anak ay nagkasala, ay kanya pong patatawaran. Ang sabi po niya sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is just to forgive us and cleanse from our all unrighteousness. Nakita mo? Yung pagiging mababaw mo ay nagpapahayag na nalalantad kung yung tinatawag mong katigasan ng ulo mo, pagkakaroon ng rebellious attitude, pagmakasarili. Sabi niya, it is swallow, selfish as a stubborn person who is grateful for the gift in life and forgive the giver of life. Minsan ganun Yung makasarili, mababaw na uri ng pag-uugali ng tao, tigas ang ulo, ay nagpapasalamat siya sa gantimpala o yung natatanggap niya sa kanyang buhay at hindi yung nagbigay. Madalas naman ganun di ba?
Pag natanggap na natin yung biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos, minsay nakakaligtaan natin pasalamatan ng Diyos. Hindi ko sinasabing hindi natin pinapasalamatan ng Diyos, pero ang ibig ko pong sabihin, nakakaligtaan. And sabi niyan, finally, makikita natin dito na kahit man ang kalikasan ay gumagawa ng kaparaanan. At sabi niya nga po dito, si Jonah ay gumawa ng abong doon sa kanyang kinauupuan. Sapagkat sa tindi ng init sa disyerto marahil, ay makikita mo na masusunog ang kanyang balat sa init. Tataas yung kanyang blood pressure, magkakaroon siya ng heart attack. Yan. Now, but God, ang Diyos, ay pag-ibig. Kaya nagpatubo siya ng isang halamang mayabong upang magkakaroon po ng lilim ang kinauupuan ni Jonah. Ganon po, kabait ang Panginoon. At si Jonah po ay natuwa nung tumubo po yung halaman na yun sapagkat magkakaroon po siya ng abong sa kaniyang sarili sa paghihintay sa pagmamasid kung anong magiging kaganapan sa Nineveh. At pagkatapos, at pagdakay po nito ay kinain ng uod yung halaman at siya po ay nagalit. Nakikita mo yung ginamit ko na word dito ay medyo mabigat. Sabi niya, yung character ni Jonah revealed his shamelessness. Yung ingrata, yun. O yung wala pong, sabi nga, si Jonah, makita mo, medyo may kakapalang mukha. Ang tawag nila sa Tagalog. Sabi niya, Jonah was getting a beach type of sunburn while in the desert. Yan. Parang masusunog siya, mahihirap yun. He still refused to reach out and to recognize God. Pansin mo dito? Sabi niya, pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas o ni Jonah ang isang malagong halaman na magbibigay lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonah. Ngunit kinabukasan ang halaman ay pinisira ng Diyos sa isang uod na ito'y natuyo. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakakapasong hangin. Halos mahilo si Jonah sa tindi ng init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Ganun yung mapagsumbat. Yan, ang magandang salita. Mapagsumbat. Sabi niya nga, Panginoon, alam ko naman, gagawin mo ito, patatawarin mo sila. Isipin mo, tayo mo bagay, sinusumbatan natin ang Panginoon sa mga kabagabahan na ating pong nararanasan sa buhay. Yaong pong mga pasakit at anumang mga kakabiguan na marahil na ating pong naiingkwento sa ating pong buhay. Tayo po bagay nagkakaroon ng ganitong ugali kay Jonah, na parang tila bagang sinusumbatan natin ng Diyos nang dahil lamang sa makasariling pagnanais na tayo po ay tumugon nga sa panawagan ng Diyos pero ayaw natin silang mga ligtas. Minsan nga tayo ganun, may ugali tayo. Lalo na medyo nakaalitan natin kapatid o kamag-anak. Sana nga, minsan may mga mga masasamang salita na ating pong nabibigkas pa. Dito sa pangalawa, makita natin not only the rebellious attitude of Jonah, but this is the response of God to Jonah. When Jonah reacted like he did, yung nakita yung kanyang sarili, his true self was exposed. Makita natin dito that God still love him. God still love us. He appointed a plant. Nagbigay siya ng halaman. That sabi niya, in the midst of Jonah's rebellion, God was still extending grace like only God can. And that is true. Sa kabila po, sa gitna ng pagre-rebelde ni Jonah sa Diyos, ang Diyos po ay nananatiling tapat, nagbibigay, nagkakaloob ng kanyang sapat na biyaya, sapagkat siya lamang ang tanging Diyos ang makapagbibigay nito. Kung sa atin pong mga sarili, maging sa mga kaaway natin,
Maraming panahon na ang Diyos ay nagpapadala sa atin ng kagaangan para makita natin ang kanyang dakilang pag-ibig na siya na may nais niya na atin pong ibahagi. Maging sa atin pong matindi o mortal na kaaway. Salitang pwede natin gamitin. Ang Diyos naglagay siya ng abong sa ulo ni Jonah, doon sa kanyang kinalalagyan. Sabi niya nga po, and Jonah in an effort to remind Jonah what, sabi niya, of his grace and love to all. Minsan, hindi po natin napagtatanto na sa kabila po minsan ng katigasan ng ating Panginoon, tayo po'y naging pasaway sa Panginoon. Pero nananatili po ang kanyang biyaya'y nananagana at ipinapadama ang kanyang dakilang pag-ibig. Tulad nga po ng napag-aralan natin ng isang araw, na hindi nais ng Diyos na ang bawat isa ay mapahamak o magkaroon ng kaparusahan doon sa impyerno o sila'y mapadako sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno, kundi sila po'y mangagsisi at sila po'y manumbalik sa Panginoon. At sa pamagitan po ng kanilang pakapakinig ng salita ng Panginoon, napagtanto nila na sila'y malayo at na tumalikod na sa tunay na Diyos. Kung kaya't nung nahayag sa kanila ang babala ng Diyos, sila po'y nagsisi ng buong puso at sila'y nanumbalik sa Panginoon. Hindi po lamang nagtakda ang Diyos ng halaman, kundi nagtakda din siya ng anong tawag dito? Nagtakda din siya ng uod. On a personal note, sabi niya dito, this verse of scriptures has always been a blessing to me. Alam niyo po kung bakit? If God will call a worm, then there is a hope for me. God said, okay, Jonah. Now, alam mo, sabi niya kay Jonah, ibinibigay ko, pinagkakalob ko ang iyong biyaya. Na kung saan tulad ng uod na kanyang pinatay ang halaman. Sabi niya, I wonder how many blessings in our life God has sent worms to kill because of our sorry attitude. Minsan, imbes na pagpapala na, di ba? Ang Diyos nagpapadala ng pagsasalarawan nito, yung uod para patayin yung pagpapala na yun, o tanggalin yung pagpapala na yun, sapagkat nakita na hindi po tayo marunong anong tawag dito? Hindi marunong ayusin yung ating pong ugali na dapat nating baguhin para sa Panginoon. Sabi po niya nga sabi ni Apostle Paul, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Kung tayo po na mga anak ng Diyos ay nagkasala, sabi niya, mayroon pong panibagong buhay at panibagong pag-asa. Pagtalikod sa kasalanan at ang lahat ng mga nakalipas na mga bagay sa buhay natin ay mawawala. Kundi papalitan ng Diyos ng kanyang biyaya. He also appointed wind, hangin. Nagpadala siya ng malakas na hangin upang ipadama kay Jonah ay yung kanyang katigasang ulo o yung patuloy na kanyang katigasan ng ulo ay pinadalhan niya ng mainit at matinding hangin na nakahihilo. Sabi niya nga, upang mahayag ang tunay na ugali ni Jonah. At nakita po natin ang katotohanan nito. Na-discover natin sa kanyang puso na sa kabila na siya po o kanya pong kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Siya po'y patuloy na nagmukmuk sa kanyang buhay. Hanggang kailan po tayo magmukmuk kung tayo po sa ganitong kalalagayan? Sa inyong nararanasan ngayon na pagsubok sa buhay o kabigatan sa buhay, hanggang kailan po tayo magmumukmuk? Standing in your ruins feels a lot like the end. So used to losing your
'cause God's not done with you. Even when you're lost and it's hard and you're falling apart, God's not done with you. It's not over, it's only begun. So don't hide, don't run, 'cause God's not done with you. There's a light you don't notice till you're standing in the dark. And there's a strength that's growing inside your shattered heart. Oh, even with your broken heart and your wounds and your scars, even when you're lost and it's hard and you're falling apart, it's not over, it's only begun. So don't hide, don't run, 'cause God's not done with you. He's got a plan, this is part of it. He's gonna finish what he started. He's got a plan, this is part of it. He's gonna finish what he started, 'cause he's not done. No, God's not done writing your story. He's not done. He's not done with you. He's not done. He's not done with you. It's not over, it's only begun. So don't hide, don't run, 'cause God's not done with you. God's not done with you. He's not done writing the story. He's not done writing your story, no. Tayo po ay magsara sa panalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat inihayag mo sa amin ang katangian na ni June na hindi po kami dapat o hindi po namin dapat tularan. Kung hindi kami po, Panginoon, ay lubos na magtiwala sa iyong kapangyarihan, sa saganang biyaya mo, kaya kami naririto. Sa saganang biyaya mo, kaya po kami nangaligtas. Sa saganang biyaya at pagmamahal mo, Panginoon, ay siya mong nais na ibahagi namin sa amin pong kapaligiran, lalo't higit sa amin pong mahal sa buhay, kaibigan. At doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Dakilang Diyos, amin pong dalangin, naturuan po kaming matutong sumunod sa iyong alituntunin, na siyang maging gabay upang kami lubos na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng buhay na pahiram mo sa amin. Pagpalain po ang iyong salita na nahayag sa amin, sa aming puso. Ito nawa ay makapagsilbing hindi lang babala, kung hindi pagpapala, upang kami po'y lumago sa pananampalataya sa iyo. At ngayon, sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoon Kristo, ang pakikipisan, pang-aliw, paggabay ng Banal na Espiritu, siyang sa atin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, ang pagmumukmok natin labag sa kalooban ng Diyos. Ang pagmumukmok natin ay nagpapahayag lamang na hindi po tayo natututo at hindi natin napapahalagahan yung kanyang masaganang biyaya na ating natin. Kung tayo po ay lumapit sa kanya at humingi ng kapatawaran, tayo po ay kanyang patatawarin. Tayo po ay kanyang pagkakalooban ng kanyang masaganang biyaya at awa. Ikanyang ipadama ang kanyang pag-ibig upang
lubos po nating matamasa, yaong pong damdamin ng buhay na kung saan nais ng Panginoon ang siyang makamit natin, yaong pong buhay na walang hanggan. Sabi niya, tayo po ay tinawag ng Panginoon upang matamasa natin ang kanyang biyaya at atin siyang maluwalhati sa pamamagitan. Ito po ang ating morning meditation at ako po muli si Pastor. Nawa ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na managana sa araw na ito sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat, gabayan tayo ng Diyos. Magandang umaga po. At nawa huwag ho kayong magliban bukas sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong pagbubulay-bulay sa tuwing. Muli po, maraming salamat. At nawa ang paggabay ng Panginoon ang siyang mangunat makamit natin sa araw. Maraming pong salamat. Magandang over, it's only begun. So don't hide, don't run, 'cause God's not done with you. He's got a plan, this is part of it. He's gonna finish what he started. He's got a plan, this is part of it. He's gonna finish what he started. 'Cause he's not done. No, God's not done writing your story. He's not done. He's not done with you. He's not done.